Sadyang sagana sa likas na yaman ng Pilipinas pero nakalulungkot na tayo mismo, hindi ito napapakinabangan ng husto. Mismo ang Biodiversity Management Bureau nga aminadong hindi nila ito nababantayan ng maayos. Kaya naman ang ilang produkto sa bansa, pinirata na ng mga dayuhan. Narito ang aking report. Noong dekada 70, pinag-aralan ng dalawang Pinoy scientists ang mga susong ito na nagbigay daan para ma-develop ang gamot na zyconotide, isang non-addictive painkiller na hango sa laso ng suso sa dagat. Habang lumaganap ang paggamit nito sa buong mundo, ang Pilipinas hanggang ngayon walang natatanggap na benepisyo. I did send a letter to the biotech company at one point that if it were developed into a drug, I would hope that they would donate some of the proceeds to the Philippines. Nothing ended up coming from it. Actually, hindi namin siya na-patent. Kahit na-patent noon, kasi matagal din yung drug discovery. It took about 20 years. So kung tapos na yung patent. Ang Barcelona-based non-government organization na Genetic Resources Action International o GRAIN, kinilala ang kaso ni Dr. Cruz at Dr. Oliveira bilang isa sa mga naitalang kaso ng biopiracy sa Pilipinas. Biopiracy ang tawag sa pagkuha ng mga hayop, halaman at kaalaman sa isang bansa para pagkakitaan nang walang ibinibigay sa kanilang karampatang kapalit o benepisyo. Kabilang din sa mga pinipirata, mga katutubong kaalaman sa tradisyonal na mga gamot at pagkain. Nananakaw siya sa atin, nilalabas siya or nagagamit for commercial purposes. Ilan pa sa mga naitala ng GRAIN na insidente ng biopiracy sa Pilipinas, ang isang antibiotic na nabuo mula sa lupa ng Iloilo, isang pabango na gawa sa ilang-ilang, isang anti-diabetic na gamot mula sa Banaba, at ang pagkaing Pinoy na nata de coco. Lahat ipinapatent o inari na ng ibang bansa, pinagkakakitaan pa. Ang Biodiversity Management Bureau ng DENR, aminadong di nila nababantayan ng maayos ang ating likas na yaman. Kasi mahirap, sa dami din ng mga resources natin, di ba? Hindi naman pwedeng kami lang ang nagbabantay nito. Wala tayong proper audit ng lahat ng mga biological materials na meron tayo sa Pilipinas. Ang number of researchers natin, mga 100 to 130 researchers lang per million people. Pero higit na nakapanlulumo, mismong mga Pilipinong siyentipiko na rin daw minsan ang tila nagpapahamak sa bansa. Sa halip na protektahan nila ang kanilang mga gawa, mas gugustuhin pa nila na i-publish ito sa mga journals. Wala naman talagang problema doon sa pangalan ng siyensya. Ang problema nga lang, ang information na ito ay malamang gamitin ng mga malalaking mga companies. Ayon sa BMB, walang ngipin ng batas para habulin ng mga biopirate. Ang pinakamalaking pag-asa daw ngayon ng bansa laban sa biopiracy, ang Nagoya Protocol ng United Nations Convention on Biodiversity. Ang Pilipinas ay pretty soon will sign into that agreement. Kung gagamitin ito ng ibang bansa for profit, ay maibabalik sa atin kung ano dapat yung benefits na mapunta sa mga communities at sa bansa. Sinisimulan na rin ngayong ilista ng gobyerno ang mga taglay na likas na yaman at katutubong kaalaman ng bansa. Once may registry tayo dyan, kumbaga, sabihin natin sa buong mundo, sandali lang, bago yung mag-process, tingnan nyo muna, baka ano na dito sa Pilipinas.